Mas pinili kong bumili ng AVR or automatic voltage regulator kaysa power on delay plugs or devices para maprotektahan itong aking refrigerator during power outages or brownout. Tama ba ako sa aking pinili? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Kung napanood nyo yung aking previous video about sa nangyari nitong aking Panasonic Econavi inverter refrigerator, sinabi ko doon na ang suspect sa trouble ng ref ay ang fluctuation ng kuryente. Sa ngayon, normal na yung aking ref except for one occasion na namatay ulit siya at matagal bumalik. At ang dahilan doon ay nangyari, meron na namang fluctuation ng supply ng kuryente. Dito sa aming isla na ang tawag ay Mactan Island, maraming beses na kami naka-experience ng fluctuation ng voltahe and most often low voltage. Ang pinakahuli ay aking nadokumento. It's low voltage. Halos di makaikot ang electric fan. Patay yung aking 220 volts na LED bulb sa lampshade. Look at that, 63.5 volts. What happened to you, Meko? Pinatay ko na lang yung ref ko kasi baka masira pa eh. Binaba ko yung circuit breaker kasi ang voltage is nasa 73 volts. Ngayon 74, 75, 91, umangat siya. I don't know what happened. But it's really low voltage. Dahil sa baba ng kuryente, kahit LED bulb ay mag-on and off ang ilaw. Timing pa naman at that time, ako'y nagsasay ng rice dito sa aking Xiaomi rice cooker at nag-stop ito or nag-pause ito because voltage is too low. Buti na lang ay papatapos na yung pagsaing ko ng rice. Ang 3 days before that power outage, meron ding maikli lang na power outage during daytime. Brownout, walang kuryente, pero naka-on yung camera ko at naka-on din yung router ko. It's because meron akong UPS dito. Pero pagbalik ng kuryente, ang taas. Nang bumalik ang kuryente mula sa brownout few minutes ago, ito na, 240 volts. Kanina umabot pa ng 243. Kaya yung ref ko, pinatay ko kanina. Hindi ko pa binalik hanggang ngayon. Papalampasin ko ito at ibalik ko i-on. Pag mag-steady na to or babalik siya under 240 volts. Ang tawag sa pangyayari na yan ay power surge o biglang pagtaas ng kuryente. Most of the time, dito sa amin ay from 230 to 230 volts lang at bihira kaming umabot sa 239 volts. Kaya, nang lumampas sa 240, nababahala na ako kasi most of my appliances at home are nasa 240 volts lang ang limitation. Kung nagtataka kayo kung bakit mas mataas na sa 220 volts yung supply ng kuryente ng mga power companies ngayon, binago kasi yan under the Electrical Code of the Philippines. Ang bagong standards ng kuryente o ng power supply sa mga power companies natin ay nasa 230 volts na. Refrigerators like this normally operates at 220 volts, pero kaya rin niya mag-operate at 187 volts to as high as 242 volts. Ang nangyari dito sa lugar namin, usually bababa ang kuryente below 100 at minsan over 242 volts. So merong fluctuation ng kuryente. Now, I was supposed to buy a power on delay plug para maprotektahan itong aking ref. But I realized just before buying na wala palang
high and low voltage cut-off protection ang plug. Ibig sabihin, the power on plug or any similar devices just delay the power supply by the time na babalik yung kuryente mula sa brownout. And usually the delay is about up to 5 minutes. Ibig sabihin kung ang voltahe ay mataas or mababa, di mag-cut off ang plug at nag-supply pa rin ito ng kuryente, mataas or mababa, depende lang sa fluctuation, to our ref or ibang appliances na sinaksak natin sa plug. So ganoon pa rin. Walang protection mula sa source ang plug na binigay sa ating appliance. Although, yung power source ay sa simula lang, unti-unti itong babalik, either bababa or tataas or bababa, depende sa fluctuation, back to its normal level. Pero, walang garantiya na mag-normalize yung kuryente within 5 minutes. So, wala rin silbi yung power on delay plug. So, nag-decide ko na gagamit ng AVR, Automatic Voltage Regulator. It sounds like this is an old tech. Yes, lumang teknolohiya ng AVR, but this is an indispensable companion ng ating appliances. Kung isaksak natin ang ating ref, for example, dito sa AVR, not directly sa ating outlet, masisiguro natin na always nasa 220 volts ang power supply. Kusang i-maintain automatically ng AVR ang power supply dito sa kanyang output kahit sobra o kulang sa 220 volts ang supply galing sa ating power company. Itong AVR nito ay may 220 volts na outputs, tatlo siya, at saka may isa dito na 110 volts. Yung ref ko ay may input voltage na nasa 220 to 240 volts. Mga makabagong ref like inverter tulad ng ref ko ay kailangan gamitan ng AVR ayon sa mga experts dahil sa delicate na mga electronics nito. Experts also recommend buying a servo motor type AVR tulad nito kaysa relay type for accurate voltage regulation. Kaso lang, mas mahal ang servo motor type, mas affordable ang relay type, pero less accurate ito, but it gets the job done. So pwede natin pagtiyagaan. Pero may extra feature ang servo type na wala ang relay type. This has a power on delay. Kita niyo yung switch dito, normal at saka delay. Based on the specs, ang delay nito ay from 6 seconds to 180 seconds or about 3 minutes. Titingnan natin kung pwede ba ma-adjust yan. Ang brand nito ay Highmark. Value series yung model niya, SBR 1000 volt ampere servo motor control system. Ito yung description niya, yung a summary of its specs. Ang load capacity nito ay 1000 watts as indicated here, 1000 volt ampere, but in actual use nasa 700 to 800 watts lang. Experts recommend that we should use AVR na ang ratings ay times 3 ng capacity ng ating refrigerator or any motorized load, times 2 kung hindi motorized ang load natin or yung appliances na isaksak natin dito. So for example, based on the specs by Panasonic, my ref has an energy consumption of about 399 kilowatts a year. Bakit ginano ng Panasonic 399 kilowatts a year? So you divide that by 12 months, then by 30 days, then by 24 hours. Ibig sabihin, yung ref ko, ang consumption ay less than 100 watts every hour. So let's say 100 watts times 3. So 300 watts lang. So less than half siya ng capacity nitong AVR na ito. Input voltage ito ay mula 160 volts hanggang 250 volts. Ibig sabihin, kahit ang voltahe mula sa aming power company ay bababa hanggang 160 volts, pwede pa rin ito. Or kung tataas naman yung power supply ng aming company, hanggang 250 volts. Pero meron itong low and high voltage cut-off protection. Magka-cut off ito kung ang voltahe ay lalampas sa 240
volts at mas mababa sa 184 volts. So, ibig sabihin, kung less than 184 volts, hindi ito mag-operate, kusa ito mag-stop. And as a result, no, wala nang kuryente papunta sa ating ref or any appliance, so protektado ang ating ref sa fluctuation. So remember, typically, a ref can operate from 187 volts to 242 volts. In short, pasok yung specs ng ating ref sa AVR na ito. So meron itong glass fuse dito sa likuran niya. Kung merong abnormalities, mapuputol itong fuse. So maghanda ka ng spare with similar ratings para dito. Meron to siyang pinadala na spare ito. So just in case may maggamit ako. Mura lang naman yan, pwede ka bumili niya ng marami. Okay? Just in case kung may problema. That's one of the safeguard. Dahil China made ito at mura lang, di natin masiguro ang quality nito. But positive naman ang buyer's reviews nito. Aside from that, the store provides 1-year warranty para sa kanyang labor. Again, this brand is not of premium quality. Merong ibang brand yung stable or stable na ang presyo ay twice nito. It's proven na mahusay at matibay. Pero ito pa rin ang pinili ko kasi mas popular to dahil sa affordable price at mas marami tayong ma-discover ito kaysa doon sa isang brand na proven na matibay. So, let's try to test the AVR. I-measure natin ang voltage output niya dito kahit na meron siyang voltmeter dito. Nakaset ang delay switch sa normal. But since kahit na normal yung setting natin sa delay, meron pa siyang maliit na delay, about 3 seconds. I-try natin, sabay natin, on. Tingnan natin. So about 2 seconds ang delay niya. So ganun ang delay. Okay, so i-measure natin. 222 dito, 222, 222, 109. Check natin ang voltahe natin dito sa ating power panel. Makikita niyo dyan is 230 volts. Okay? So it works. 230 volts yung green nito. Yan. So it works. Off natin, then i-try natin ulit yung kanyang delay switch. Urasan naman natin. So ang expected delay natin is from 6 seconds to 180 seconds or about 3 minutes. So i-try natin. Let's turn on. Tingnan nyo. Yung butahe ko, 3 seconds. It's 2 minutes already. Yun. It's 2:23. Okay? 2:23 siya nag-on. So, hindi umabot ng 180 seconds. Baka ma-adjust pa. I-try natin. Wala akong variable na power source na AC para sana ma-measure natin yung operation nito while ibaba natin ang voltahe. But I have a 110 volts na power transformer, step-down transformer. Try natin doon. Yun ang aking step-down transformer. Yung out niyan is 110 volts. Ginamit ko yan dito under the kitchen sink para sa waste disposer. Okay, so try natin i-on ang ating AVR kung mag-operate siya. Remember, 160 volts yung pinakababa na operating voltage nitong ating AVR. Supposedly, 110 volts na to, so hindi siya magpa-function. But i-on natin. No? Tumunog yung ating servo motor, pero hindi siya nag-on. Okay? So it means hindi siya pwede talaga. So i-off natin. So ito na.
Nakalagay na ang AVR sa gilid ng ref. Nakasaksak na to sa outlet doon sa likuran. Then ito yung saksakan ng, ito yung plug ng ref. Problema ko lang is maluwag oh. Luwag siya. So sana hindi yan palaging kikilos or ano yan. Baka mag-on and off ang ref natin yan. Ref at nakaset ito sa delay. So expected natin na after 2 minutes and 30 seconds mag-on ang AVR at ang ating ref. So i-on natin. So tumunog siya pero hindi pa siya nag-on. Okay, hintayin natin. Hindi ko na binuksan ang AVR para sana makita natin kung pwede i-adjust ang time ng delay to full 3 minutes. Pero nakita ko sa ibang mga videos ng mga technicians na yung voltage output lang nito ang ma-adjust. So, buti na rin. Hindi natin binuksan para di ma-void ang ating warranty. Nakasilyo po itong ating AVR. So, antayin na natin. Nakauna yan. And also, we'll check again the voltage output niya. Then, and also, i-compare natin sa ating power supply mula sa ating power company. Okay, yun, pumalo na yung needle. So, nag-on na yung AVR. Titingnan natin ang readings niya doon sa kanyang voltmeter. Nasa around 220 volts. Titingnan natin ang ating power panel monitor. So ito yung supply natin ngayon, around 229 volts, naglalaro siya sa 229 volts. And consumption na is nasa 173, meaning umandar yung ating compressor ng ating ref. So after 24 hours of use ng ating ref na nakasaksak ngayon sa AVR, wala namang problema na lumutang dito sa AVR. Just in case meron siya in the coming days, I'll update this video. Kung meron kayong experience with this brand of AVR or any type of AVR or any brand, pakilagay dyan sa comment section. Daghang salamat.